from hard topics, dito naman tayo sa light topics naman. So, saktong-sakto yung mga una kong tatanungin. Noong unang tanong ko dati, yung sa unang episode natin, ang tinanong ko, does freedom really exist? Okay. Oo. Ngayon, saktong-sakto sa holiday kahapon, which is Valentine's. So, ate, para sa una kong tanong, para sa'yo, ano ang kahulugan ng salitang pag-ibig? Grabe. Akala ko ba, light na? Ang bigat din ng love. Wow. Light na yan. Light na to. Grabe yung kahulugan. Ah, ang hirap nung tanong. Mahirap talaga yung Sige lang. tanong para You sa can- lahat. Ang tagal ko pag-iisipan. Pero yung una talaga pumasok sa isip ko, parang hindi siya kahulugan lang. Mahirap siya ikahon sa kahulugan kasi it's more of actions and it's more of actions for me. Yun yung pag naisip ko yung love, dati, siguro yung notion ko, lagi kong iniisip, it's a feeling Gets. na madedescribe ko na pag kinikilig ka, you feel this way towards someone, that's love. And then now, yung una talagang pumasok sa isip ko, it's action. Actions. Action talaga. Kasi, manifestation na siya. Love is more than what you feel, what you think, what you see. It's what you act upon, what you choose to do, and what you commit on. Yun siya, love. Yun na siguro yung short answer. Oo. Feeling ko marami pa akong masasabi Sige. about it later on pag mas marami yung tanong mo. Sige. Pero, yun. Love is action. Love is taking action. Oo. Love is making a decision. Love is committing to something. Sabi na yan, ang ganda kaagad ng unang sagot eh. Kasi dati, na-curious ako kung paano ba sumagot ang lawyer pag usapang pagmamahal eh. Oo nga, no? Oy, hindi ko ni-lawyer yun, Pero tunog Ano yun? lawyer pa rin. Nag-lawyer pa din. Ate, ayun nga, Seryoso nabanggit pa mo rin. na it's all about actions. So, dun, ano ba para sa'yo yung mga actions na in line with love? Time. Yung pag-commit ng time talaga. Something. Siguro ngayon lalo na, sabi ko nga sa'yo, actually, nahirapan kami ni Baste to schedule this episode kasi sobrang busy. Busy. So ngayon na sobrang busy, mas lalo ko na-realize yung value ng time and how it's really definite. Like, finite siya. It's a finite resource. Kala mo libre lang siya, na marami kang time sa mundo. But then you realize, lalo na pag tumatanda ka na, tapos ang dami mong responsibilities, konti lang talaga yung time Totoo So, yun. pag pinipili ng isang tao na ikaw yung paglaanan ng oras, that's love for Oo. me. So, ngayon, parang part of my 2025 mantra is I Oo. try to be, sinabi ko talaga to sa sarili ko na I'm going to be more intentional and deliberate dun sa pag-spend ng Yung time ko. Oo. Kasi nga, it's not insignificant. Talagang, and then, hindi lang siya kung may mako-contribute ka in that situation. Pero ikaw din ba? Nini-nourish ka rin ba? Oo. Because that's also love to Oo, yourself. yun. If Totoo you're yun. spending time on something that also adds value to your life, that's not just giving love to others, pero giving love, Giving to, love to yourself. yourself. No? So yun, spending time on whether things man yan, Oo. people, di ba? When we have hobbies, we love something. So we love a sport, we love doing art, or Yeah. we love doing business. Yeah. We spend our time on it. So ganun din with people. Oo. We love our friends, our family, or significant others, ganyan. So we spend time with them. Nakakatuwa na, yun nga, sa marami kang na-reach sa buhay, na sobrang busy mo, and sobrang grabe yung achievements. So, kumbaga nakakatuwa na yung na-realize mo na maagang panahon na yung value ng time. Kasi sa totoo lang talaga, pera, napapalitan, trabaho, napapalitan, lahat ng pwede mong makukuha na material, napapalitan, oras hindi mo na Hindi na. mababawi. No? Ate, so ano naman, napag-usapan natin yung family, yung significant other, and friends. Kung ikaw, irarank mo yon, ano ba yung dapat pinaprioritize para sa'yo sa time? Kasi minsan problema lang maraming nasa relationship na yan ang problema. Kung sino ba unahin ko, mga kaibigan ko, pamilya ko, yung mahal ko. Alam mo, yung sagot ko wala dun sa sinabi mo. Ano? Nakalimutan mo sabihin Sarili. yung sarili. Totoo.
ang ganda nun. Oo. Doon Yun talaga. talaga. Siguro, ang galing din kasi nasasabi ko yan ngayon dahil I just learned. Ako din, I know a lot of people, hindi nila default na maisip nila yung sarili nila when answering that question. And I must admit, ako din myself, parang laging nakatuon sa others pag sinabing love. Totoo. And then, recently, and over the last year, parang isa rin yan sa mga biggest learning ko and discovery na you really can't show love sa ibang tao if Totoo. hindi mo inuna yung sarili mo. Totoo yun. So, ang sagot ko dyan, dapat talaga unahin mo yung sarili mo. Totoo yun. Totoong yun na yun talaga. And then, everything flows from that. Ang weird, sobrang cliche niya sabihin na Oo. parang, and it might seem selfish for some people kung pakikinggan nyo lang siya out of context. Pero, hindi ka talaga, yun nga yung saying, diba, na you can't pour from an empty cup. And that's true. So, yun, sarili. Tapos, next talaga, family. Yun. Tapos? Uy, ano yan? Tumawa na Oo, magandang matutunan din ng mga nakikinig yan. Ano ba? Family or boyfriend or girlfriend? Tumawa na lang ako. Basta family muna. Kasi yan eh, nandito ako sa stage na yun. So, Oo, mag-iiba gets. din naman yung sagot depending dun sa phase ng kung ano yung vina-value mo at a certain point in your life. And right now, wow, napaka-showbiz. Sobrang showbiz sa answer. Sabi Hindi, mo, light na kwentuhan. Totoo yun. Uy, feeling ko talaga na ako. Oo. Celebrity. Showbiz. Oo. Hindi, totoo to, promise. Legit. Yun, sarili, family, friends, yun sa akin ngayon. Yun muna talaga. No? Bonus yung Yung bonus significant yung significant other nila. other and partner right now. Yun, kasi, bakit siya importante for me? Na-realize ko. Ngayon ko lang ito naisip. Family, eventually, your significant other will become your family if maging okay kayo. Gets. So, if hindi mo natutunan how to value your family, Yes. kung magkaroon ka ba ng significant other later on, that will fall apart. Kasi Totoo. you don't know how to treat family. And next, yung friendship. Isa rin yan sa mga natutunan ko na friendship will be the basic foundation of any relationship. Oo. Kasi kung hindi kayo match as a person Oo. to begin, as individuals to begin with, 'di ba? Hindi rin next na antas kasi yung romantic Oo, yung relationship. romantic relationship, eh. So, backbone yung friendship. So, again, kung hindi ka nakakapag engage in healthy friendships, hindi rin magsasucceed yung iba mo Oo. or yung possible romantic Totoo. relationship. Tsaka yung dilemma rin dun sa dalawa na yun, feeling ko, pag nasa tamang set of friends ka, Ay, maiintindihan nila yung value na kailangan mo ibigay sa significant others and Tama. family at sa sarili. At kung nasa tamang significant other ka, maiintindihan niya rin yung value na bibigay mo dapat sa mga kaibigan mo at pamilya mo. uy, ang ganda ng point mo na yan, Baste. Tama. Oh, Tama. So, you don't have to sacrifice yung family and friends mo na, lalo na yung mga matagal mo nang kilala na friends na pag may nakilala. Alam mo yung mga ibang tao na parang, okay lang naman, intindihan naman natin, meron kayong mga friends na Gets. nawawala, di ba? Oo. Kapag na-in-love sila. Oo. And, naintindihan mo yun. Dapat Pero kung, maintindihan mo yun. oo, pero yung totally i-give up mo or Oo. i-burn mo yung bridge because may certain circumstances dun sa relationship, parang hindi ako sang-ayon sa Totoo ganon. yun. Kasi yung mga friends and family mo na yan, matagal na rin yung part na yan ng buhay mo eh. So, if your relationship requires that you burn or you break your bridges or your relationships with them, parang there's something that you have to question about that relationship. Totoo. Kasi kumbaga, it's always the balance eh. No, para bang lahat naman ng aspect ng buhay natin na napaka-importante rin. Hindi siya pwedeng may isa ka lang pipiliin talaga doon. Parang hindi talaga mag-work yung kabuuan, yung holistic development ba ng sarili mo kung hindi fulfilled yung bawat aspect ng buhay mo. And yung pinaka-importanting bagay nga, base rin sa research, na it's always the relationships with other people. Ang pinaka-importante atang indicator para magkaroon ng happy and mahabang buhay.